Sobrang happy ako na makakapag-Australia na ako finally kasi if hindi nyo alam guys, I was a tax accountant for Australian companies. First kong interview sa immigration na parang hindi siya seryoso. Hi guys, may mga lamit tayo dito. Good morning mate! Today, we are going to explore Sansha Business District here in Sydney. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we are finally traveling to the land down under Australia. Woo! I've been waiting for this moment na makatravel sa Australia. So we are traveling sa Australia for 31 or 32 days. More than a month. Sabihin na lang natin 1 month. 1 month tayo sa Australia and then we are going to visit 5 cities. So, lagay natin yung map ng Australia dito para mas ma-visualize nyo. So, mag-start tayo sa Sydney. Sydney yung ating entry point. Pupunta tayo sa capital of Australia. Alam nyo ba kung anong capital? Yes, Canberra. So, di ba ang Canberra hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong pinupuntahan. Pero curious lang ako, puntahan natin yung capital ng Australia kasi wala masyadong nagpupunta doon. At katabi na lang din naman siya ng Sydney. So sabi ko, okay, puntahan na natin ang Canberra. So ang third natin na pupuntahan is Melbourne. So Melbourne. And then after Melbourne, pupunta naman tayo sa Adelaide. Wala rin masyadong nagpupunta sa Adelaide, no? Nasa South Australia naman siya. Then after Adelaide, pupunta tayo sa Brisbane. Ay, Gold Coast pa pala. Magkaiba ba yun? So Gold Coast pa pala. So 6 pala yung pupuntahan natin. After Brisbane, pupunta tayo sa Gold Coast. So kung makikita nyo, ang Australia kasi nahati siya sa, I think, 6 states, no? So magsisimula tayo sa New South Wales, sa may Sydney, Canberra, tapos pupunta tayo sa may Victoria, Melbourne, tas South Australia for Adelaide, and then pupunta tayo sa Queensland for Brisbane and Gold Coast. Sobrang happy ako na makakapag-Australia na ako finally kasi if hindi nyo alam guys, before ako naging full-time content creator, I was a tax accountant for Australian companies. So in the last 10-11 years, yung mga katrabaho ko talaga puro Australian. So sanay na tayo sa lagi nila akong tinatawag the mate. What's up, mate? Good morning, mate. So, mahilig sila magsabi ng mate. Ano pa ba? Yung mga no worries, mga yung afternoon sa kanila, parang Arvo, Macas, McDonald's. Basta marami silang mga slang, no? Pero ito pala, actually, kasi di ba ang dami kong companies na pinagtrabahuan na Australian companies, may mga times doon na dapat mag-Australia talaga ako. Kasi if accountant ka sa mga Australian companies, marami talagang opportunities na pinapadala ka sa Australia. Pero for some reason, laging hindi natutuloy yung aking pagpunta sa Australia before. Like, sa mga pinagtrabahuan ko dati, laging sinasabi na, okay, mag-Australia kayo, ganyan, for a few weeks. Pero laging hindi natutuloy. Pero ito pala yung plano ni Lord sa akin. Ako pala mismo yung magpupunta sa Australia as a content creator. Kaya I'm so excited about this trip. And 1 month tayo. Matagal tayo sa Australia kasi gusto ko nga mapuntahan yung different cities. May mga nagre-request ng Perth, kasi medyo malayo kasi sa may Western Australia, and then Darwin sa may Northern Territory, as well as Tasmania. Siguro sa next balik ko na lang kasi hindi na kaya ng 1 month, masyado ng para masyadong jam-packed yung aking itinerary kung pupuntahan ko sila lahat. But maybe next time we will visit some of those. So today is July 20, 2025 at winter ngayon sa Australia. Kabaliktaran siya. Usually, di ba ang mga winter nasa mga December, January, February, March medyo. Pero sa Australia, kabaliktaran siya. Ang kanyang winter is June, July, August. Kung gusto nyo ng malamig na pupuntahan sa parang summer sa atin, then I recommend Australia. Okay, so ano bang mga immigration questions? Actually, natutuwa ako sa immigration ngayon kasi parang second time na ako nakadaan sa immigration. Ang tanong niya lang pagka lapit ko, sabi ko na hello po, tapos sabi niya na saan ka na naman pupunta? Feeling ko kilala niya na ako. Sabi niya, saan ka na naman pupunta? Tapos sabi ko na, sa Australia po. Sabi niya, mag-vlog ka dun, no? Feeling ko nanonood siya. Hello po. Sa immigration officer na nag-interview sa akin, sabi niya, mag-vlog ka dun? Sabi ko, yes po. Tapos sabi niya, dun ako natawa, sabi niya, maghahanap ka na naman ng mga AFAM. Sabi niya,
Uy, hindi na po ako masyadong naghahanap ng mga afam. Behave na po ako ngayon, pero let's see. Tapos sabi niya, okay, sige ha. Ang sabi niya, may sinabi pa siya nakakatawa eh. Parang, ibandera mo yung watawat ng Pilipinas, me. Tinawag niya ako me. Nakakatawa si kuya. But feeling ko nanonood siya. First, kung interview sa immigration na parang hindi siya seryoso. Parang nakakatawa yung nag-interview sa akin. But thank you. And then requirements for Filipino travelers going to Australia. Of course, first, passport. Kailangan 6 months yung validity or before expiration. Visa. Kailangan nyo ng visa. I'm so sorry, hindi pa ako nakakagawa ng visa guide. My gosh, sobrang busy ng schedule ko. Hindi ko maisingit gumawa ng visa guide vlog. But I'll try my best na gumawa. And then, plane ticket, of course. And e-travel. If manggagaling kayo dito sa Philippines, kailangan nyo ng e-travel. Tapos, ano ba yung mga airlines na directly nagfa-fly to Australia? So, kung Manila to Sydney, merong 3 airlines na diretso sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, tsaka Qantas. Ako ang nabook ko is Cebu Pacific kasi nakabook ako nung nag-sale sila, nag-piso sale sila. Ang round trip ko guys na Australia is 12,000 pesos. Sobrang mura, di ba? Pero wala pang luggage yun. 12,000 pesos ang round trip ko na Australia. Nag-avail ako ng luggage. Siguro mga 5,000 pesos yung luggage plus travel tax. Pero kung i-compute mo lahat, parang wala pa rin siyang 20,000 pesos. Mura na yun. Good deal na yun. So, ayan. Manila to Sydney and then ang pabalik ko, Melbourne to Manila. So guys, ang flying time from Manila to Sydney is mga 8.5 hours. Direct flight, Manila to Sydney. Pinili ko yung Sydney na entry kasi yung Cebu Pacific naka-sale, di ba? Ang dating ko kasi 11:30 ng gabi yung flight ko. Dadating ako doon ng mga 9:30 ng umaga. Pag Melbourne kasi yung in-entry ko, parang 12 AM yung dating doon. So sabi ko parang mahihirapan ako. So sabi ko Sydney na lang ako. Sa Sydney na lang ako mag-start kasi maganda yung arrival time ng Cebu Pacific. Since naka-sale sila, so yun yung kinuha ko. Hi guys, may mga na-meet tayo dito. Pupunta sila ng Taiwan. Pakita lang kayo. Hi guys. Follow niya. Mga shy. Enjoy Taiwan. Thank you. Yes, sa pinaka-last row ako, 57. Maganda lang kasi. Katabi ko lang yung toilet kasi nga last row. So yung medyo malaking plane siya ng Cebu Pacific no, yung tatlo yung 1, 2, 3 yung ganun. Pero tapos almost mapupuno siya no. So hindi ko alam na ang dami palang nagpupunta ng Sydney. Kasi yung laki ng plane na to, tapos parang puno. By the way guys, walang TV dito sa seat ng Cebu Pac ha, ganyan. Wala yung mga monitor ganyan. Actually, so yun sa kino-consider ko. Sabi ko kasi 7.5 hours lang daw yung flight, sabi nung captain nag-announce siya kanina. So, ang ginawa ko, nag-download na lang ako ng mga Netflix movies sa cellphone ko. So, kasi mamaya di ba parang ang tagal ng flight. So, manunod na lang ako ng movie kasi wala silang ganun dito. Wala. Okay guys, we finally arrived na dito sa Sydney, Australia. Guys, pupunta lang tayo sa may immigration. May binigay pala silang arrival card, no? So, fill out ko na lang. Dala na lang kayo ng ballpen para hindi na kayo mahirapan. So, nag-fill out lang ako ng arrival card and then tara, pupunta na tayo sa may immigration. Okay guys, we finally arrived na dito sa Australia. So, nakalusot na tayo sa immigration. Actually, walang question sa immigration. Medyo mahaba yung pila sa immigration. Tapos, meron kasi doon nag-a-assist na parang cute-cute. So, napapatingin ako sa kanya kasi actually, napapatingin lang ako sa kanya kasi nakukitan ako sa kanya. Tapos biglang lumapit siya at sabi niya na tinignan niya yung passport ko, sabi niya, Philippine passport? Yes, tapos chinek niya yung ticket ko, ganun sabi niya. Actually, you can use the e-gates, parang smart gate. Tapos yung mga iba kong katabi na Filipino, tinignan niya rin yung passport, pero hindi naman siya nag-recommend na mag-e-gates. Ako lang yung pina-e-gate niya. Hindi ko alam kung ano yung criteria for judging. Baka pag mas mahal niya, e-gates. Ang cute ni kuya. Anyway, nag-e-gates na ako. So parang iniscan ko lang yung passport ko sa gilid. Hindi na ako pumila sa immigration officer. So iniscan ko lang yung passport ko tapos magpo-photo ka doon. Tapos may lalabas na parang ticket na may picture mo. Tapos yun na yun. Yung ticket na may picture ko plus yung arrival card and arrival card tsaka customs declaration. Parang one document lang sila. Parang baliktaran. So yun lang yung pinakita ko. Yung picture ko sa e-gate tapos yung arrival card, pinakita ko lang sa customs. Tapos after nun, immigration, customs, tapos na, walang usap. Ano lang, thank you lang, ganon. So,
I'm not sure kung bakit niya ako nirecommend sa e-gates, pero baka pwedeng mag-e-gates lahat. Pero tinignan niya kasi yung passport ko tapos yung ticket ko. Baka bago yung passport ko. Feeling ko kapag medyo bago yung passport mo, baka pwedeng e-gates. Pero kung yung lumang passport pa, baka hindi. Yun yung theory ko, no? Pero ayun, pina-e-gates niya ako at nandito na tayo sa arrival hall. Ayan guys, ito yung arrival hall. May mga bilihan na dito ng mga SIM card, ganun. Though naka-eSIM na kasi ako, so hindi na ako bibili ng SIM card. Ang next natin bibilhin is yung Opal card. Yung parang pang transportation card natin. Guys, ngayon ko lang na-realize, wala palang tatak yung passport ko kasi nag-e-gates ako. Although, nagtitipid na ako sa space ng passport ko. Pero pag Australia kasi, gusto ko may tatak lang Australia. So kung gusto niyo may tatak, pila kayo dun sa immigration officer siguro. Pero since nag-e-gates ako, walang tatak tuloy. Wala tuloy proof na Australia ko. Anyway, daming gwapo dito, no? Kahit sa mga airport staff, gano'n. Kahit dun pa lang sa may aeroplano, yung parang nag-a-assist pa lang. Sabi ko, parang gwapo to. Wait lang, distracted ako. Saan ba tayo pupunta ulit? Departure. Magbasa-basa tayo dito kung paano tayo makapunta sa city. Accessible pick-up, ride-share, T3 transfers. So, nasa arrival hall A tayo. Letter A, ayan. Arrivals A. May money exchange na dito. Ayan, merong money exchange. So yun guys, magbasa-basa na lang tayo dito sa may arrival hall. May nakasulat naman dyan, oh. Buses, trains, tas ang arrow niya diretso pa daw doon. So lakad pa tayo. May McDonald's dito if ever nagutom kayo sa biyahe. Ay, ang taray, may Anytime Fitness sa airport. Coming soon pa nga lang. Pati sa airport mag-gym, no? Iba talaga yung mga Australian. Very physically fit and very, ano sila, health conscious. Ayan guys, sa kakalakad natin may nabasa tayo, trains. So, baka di, ayan, Sydney Airport train. Welcome to Airport Link. So, kailangan lang natin maghanap ng ticket. Ayan guys, may mga nakita akong ATM dito. So, try natin mag-withdraw using my GCash. Okay, next payment. Sabi niya, input your PIN. Okay, mag-PIN lang ako guys. Waiting. Enter ba? Please select transaction. Withdrawal. Savings. Magkano? 200 na lang, no? Available. Sige, 200 Australian dollar. Yes. Tapos, continue without conversion or with conversion. Doon tayo sa without conversion. Okay guys, the moment of truth. Check natin yung nabawas sa akin. So, ang naka-withdraw ako using my GCash Visa card, 200 Australian dollar. So, kung titignan natin siya dito sa aking calculator. Again, calculator. Kung gusto nyo i-convert, click nyo lang to. Meron dyang convert na nakasulat. Ito eh. So, naka-Australian dollar na ako. Ayan, AUD. 200 Australian dollar is equal to 7,423. Pero nung nag-Gcash ako, ang nabawas sa akin ay 7,840. So, parang merong charge na 400 pesos. Ayan, medyo mahal ng slight ang charge, no, mga 400 pesos. Pero, kailangan ko lang talaga ng cash. Baka kasi may mga situations na need ko ng cash. But I think naman Australia is almost cashless. Marami din nag-accept ng credit card dito or debit card. So, kailangan ko lang ng emergency cash, if ever. Guys, nagets ko na kung saan nanggaling yung 400. Meron palang ATM access fee. Ayan, no? 10 Australian dollar yung access fee. Yun yung 400 pesos. Okay, meron na tayong cash. For eSIM naman, guys, nagbook lang ako ng eSIM sa Klook. So, nagbook ako ng 1 month eSIM unlimited. Medyo mahal siya kasi ang pinili ko is unlimited. Meron namang mga, for example, kung ilang days kayo sa Australia, meron mga 10 gig, 5 gig, ganun. Mas mura yun. Kaso ang pinipili ko kasi lagi, syempre, kailangan ko ng magtrabaho. Kailangan ko lagi ng data. So, unlimited. 4,000 pesos for 1 month. Magkano yun per day? 4,000 divided by 30. Parang 133 pesos per day. Medyo pricey siya kasi, again, unlimited yung pinili ko. Meron naman kayong option ng, ano lang, hindi siya unlimited. Wala akong nakitang bilihan ng mga Opal card. So, dito lang ba tayo? Didiretso lang ba? Ayun pala, lift to trains.
So magli-lift tayo. Kasi kung dito magli-lift tayo, kung dito tayo magra-right. Charing. Ayan guys, nag-lift tayo papuntang one floor below para sa train station. Saan kayo bibili ng Opal card? Dito na ba bibili yun sa may train? Or ayun, meron dito. May nakasulat dito, oh. No need for an Opal card. Tap at the gate with your card or device. Visa, Mastercard. Basta kasi ako kung ano ba yung difference kung gagamit ako ng Opal card or yung credit card lang. Pag Opal card kasi minsan, for example, meron kayong mga senior citizen or may mga concessions, PWD yata, ganun. Parang may mga discount pag Opal card yung gagamitin mo. Pero pag credit card, syempre walang discount kasi kung ano lang, parang as a normal adult. So kung normal adult ka lang, I think pwede na mag-credit card. Pero kung may mga senior citizen, I think may mga bawas pa kapag Opal card. But may mga nababasa din naman ako na bili ka pa rin ng Opal card daw kung mag-stay ka ng mga 1 week to 2 weeks sa Sydney para daw convenient. So I'm not sure kung mag-Opal card ba tayo or mag-credit card na lang. Yung Mastercard ko rin kasi, hindi na siya minsan nababasa sa reader. So yun yung problema ko, i-insert ko na lang yun eh. Try ko muna kung gagana. Beta, try ko yung Gcash ko ha. Gagana kaya? Hala! Wait lang, hindi pa ako ready. Hindi ako ready sa mga pangyayari guys. Gumana yung Gcash ko. So hindi na tayo bibili ng Opal card. Gusto ko din ng Opal card. Joke lang yun. Gumana, sige. Sana may mabilan pa tayo ng Opal card sa sa city. Kasi gumana yung Gcash ko. So okay, mag-Gcash na tayo. Hindi ako ready dun. Akala ko as nag-expect ako na hindi talaga siya gagana. Yung parang mga nangyayari sa Japan or sa kung saan-saan man na parang tinatry natin tapos hindi gumagana. Hindi naman mabiro si Australia. Gumana agad siya. Ang ending. Sige, sakay na tayo. Guys, ni-research ko na kung paano makapunta sa aking hostel. So, from the airport, 1, 2, 3, 4 stops lang. Kasi sa Central tayo bababa. Nasa Central yung aking hostel. Tapos mag-walk tayo ng 4 minutes. Ang name pala ng aking hostel ay... Ba't wala dito? Wake Up Sydney. Ay, wala siya dyan, pero Wake Up Sydney. So, yun yung name ng hotel ko, Wake Up Sydney. And also, I'm using this app called City Mapper. Ito rin yung ginagamit ko sa Hong Kong. Tapos, parang trinay ko na i-download or i-open dito sa Sydney. Tapos, magre-refresh siya. Magiging Sydney na yung city mo. So, depende kung nasang city ka, depende sa location mo, nag-a-adjust yung City Mapper. So, trinay ko siyang i-open, naging Sydney. And then, ganun din. Nagbibigay din siya ng mga different options and routes. So, T8, T4, ganun. So, I think pwede naman. Pwede naman din siguro mag-Google Maps. Gumagana din naman dito. But, tinatry ko lang tong City Mapper kasi parang very convenient sa akin to sa Hong Kong. Yun na guys, may dumating agad na train. Ang saya, double-decker. Very, Switzerland. Nalala ko yung Switzerland. Ayan na, tama ba itong sinasakyan ko? Gusto ko sanang umupo doon sa taas. Kaso may mga maleta ako. Parang saya kasi sa taas eh. Sige, sa taas ako. Kahit may maleta ako. Buhatin ko na lang mapagbigyan ng kagustuhan. Nakasakay na tayo. Nilaban ko talaga yung second floor. Next stop, Domestic Airport. Alam mo yung vibe niya, yung parang pag sumasakay ka ng mga train sa Switzerland, yung tahimik. Ako lang maingay. Yung tahimik tapos double decker. Bigla ko naalala yung Switzerland talaga. This station Maluwag. is Domestic Airport. Hindi siya crowded. Guys, na-amaze ako. May nakita akong ginawa nila. So, di ba ito nakaharap dito? Parang mahihilo ka kasi kung nakatalikod ka. No? Pwede mo pala siyang iganyan. Pwede mong ibaliktad yung upuan para hindi ka nakatalikod. Brainy Australia, loving you. Guys, we finally arrived na here sa Central Station. Ito yung train na sinakyan ko. Ano yung sobrang dali? Sobrang dali guys from the airport. Di ba makikita kayo doon ng mga trains. Sakyan nyo lang yun. Tapos 4 stops lang ako sa Central. Ang dali. Ang dali. Sobrang convenient.
Parang hindi niya kailangan ng guide, oh. Madaling. Kaya niyong gawin. And then, ayun, hindi rin siya super crowded. Which I love. Baba na tayo sa Central Station. So yun guys, ito yung Central Station. Marami din dito may metro lines din. Hindi yung airport, meron na silang mga metro lines. Grand Concourse. So pinili ko yung area na to kasi very central from the word itself, no? Central Business District, CBD area, para malapit lang tayo sa mga attractions. And then ayun nga, maraming mga train stations dito. So it's easy for us to explore Sydney kung nandito tayo sa sentro. Pakita ko sa inyo yung stations. Escalator. Saan kaya tayo mag-exit? Wait lang, hindi ako nagre-research. Gagamitin ulit natin yung ating GCash Visa card para maka-exit. If gagamitin nyo rin ito sa bus, based sa mga nababasa ko, dapat mag-tap on, tap off ka. Kasi kung hindi ka mag-tap out, tap off ba sinabi ko? Tap out ba dapat? Tap on and tap out? Tap in. Kayo na mag-decide kung ano yung tamang gusto nyo. Basta yung magaganong-ganong ka. Dapat kung igaganon kung gagamitin mo papasok, dapat gamitin mo rin siya palabas kasi kung hindi, yung maximum fare yung i-charge sa iyo, ha. For example, malapit ka lang tapos hindi ka mag-tap out, yung maximum fare yung i-charge sa iyo. And then use the same card. Baka nag-GCash ka tapos mamaya BDO. So isa lang card na malilito yung sa iyo. Tanong, makakalabas ba tayo? Wala, pinapakaba tayo. Ay, pinakaba muna ako, my gosh, Lord. Akala ko hindi tayo makakalabas. Pinakaba lang. Kasi sobrang madali daw yung train station. Kailangan pakabahin tayo ng konti. So yun guys, nakalabas na tayo. Actually, in-expect ko na mas malamig. Kasi di ba winter na. Pero hindi siya super lamig. 16. Ayaw lang mag-load. Pero 16 yan kanina. Ano ka ba bang ipapakita sa inyo? Ayan. Yung nasa gitna. 16. Pero minsan daw nagna 9. 9 yung pinaka cold or 18. Pero ngayon naka 16. So I think okay pa ako sa ganito. Medyo malamig pero hindi pa ako super lamig na lamig. And finally, welcome to Sydney, Australia. Ayan na yung Central Train. Maglalakad lang tayo papunta sa aking hotel. Mga 4 minutes walk lang naman. Ay, may KFC agad dito o nagpaparamdam agad. Sa Sydney kasi hindi siya ganun kalamig compared sa Melbourne. Ang Melbourne or Canberra, I think yun yung mga malalamig talaga. So ang Sydney, Brisbane mas hindi malamig doon kasi mas mataas yun nasa north. So ayan, pakita ko na lang sa inyo yung mga tobacco station, Domino's Pizza. Ay, parang Europe yun ah. Ayan o, yung mga ganyang structure, no? Amoy pizza nga dito. Chill lang din dito sa Sydney, no? Oh, may mga bike, metro station. Oh my God, we're here in Australia! Ayan guys, meron pala dumaan na tram. May tram sila dito, oh. Hey. Actually, feeling ko na hindi tama yung nilalakaran ko. Parang lumalayo ako sa 4 minutes. Ang cute, no? May mga ano lang dito. Random cafe sa kalsada. Actually, hindi ako sure kung tama yung nilalakaran ko. Parang lumayo ako. Sabi 4 minutes lang. Feeling ko aabot ako ng 10 minutes. Sige, okay lang yan. It's part of it. Mali yata yung iskinitang nalikuan ko. Tama guys. Tatawid lang ako dun sa park. Tas tama na. Dapat dun ako sa kabilang side. Pero dito ako nakadaan sa area na to. Tawid lang tayo sa park. Tas tama na. May nakita akong drinking fountain dito. May uminom kanina. Gagayahin ko siya. Sinauhaw na ako. Paano ba ito gamitin, B? Ay, ganun yun. Ayan, nakainom na tayo. Kanina pa ako nauuhaw actually. Let's go. Ano ba ako nakalimutan? Hala! Nalimutan ko yung memories. Charot. Pero feeling ko hindi pa tayo makaka-check-in kasi wala pang 12 eh. Alas 2 or alas 3 pa yata yung check-in. Iiwan ko na lang yung luggage doon sa hostel. Tas we will explore muna dito sa CBD area. Ay, medyo nilalamig na ako. Kuha lang ako ng jacket. Wait lang.
I changed my mind. Ang gwapo yung mga tao dito. Ang gwapo ng mga tao. Sa likod ko meron mga nagpuputol ng talahib. Ayan. Yung parang ayan si kuya. Kahit yung mga nagpuputol ng talahib, ang pogi. Parang gusto kong tumulong. Do you need help cutting the talahib? Anong English ng talahib? Cutting the letter A. Ito na naman tayo. Talahib. Letter A. Grasshopper? Charot. Letter B. Talahib. Stemmy plant? Or letter C. Bushy. Charot, hindi ko alam. Yung 4-minute walk naging 12 minutes. Mali ba ako? Mali yata ako. So babalik tayo dun kasi lumalayo tayo. Mali yung mga decision ko. Tara guys, balik tayo. Mali yung mga nadaanan ko. But the silver lining is nadaanan natin yung park na ito. Hindi ko ito madadaanan kung hindi tayo naligaw. At kung hindi tayo naligaw, hindi natin malalaman ng English ng talahib. Which until now, hindi ko pa rin alam. Comment down below guys. Guys, nakarating na ako sa hostel ko. It's called, hala, wait lang, may clock, wait lang. Hi Clook! Ayan, travel with Clook. Meron yatang half on half off na bus. May Clook dito guys. So, ito yung aking hostel, Wake Up. Wake Up Sydney. Ganyan yung building. Actually, kahit alas 12 pa lang, pina-check-in na nila ako. Hindi ba dapat alas 2 pa? Para alas 12, pina-check-in na nila ako. Tapos, lumabas muna ako ng room guys. Kasi I'm staying in an 8-bedroom na bunk bed. Ang extrovert na mga tao guys, pagkadating ko dun, ang dami agad nilang tanong na parang ano yung mga hobbies mo, tagasan ka, ano yung mga, basta ang dami nilang tanong. Tapos nag-uusap-usap sila, like it's a very social hostel, pero yung alam mo kakarating ko lang, tapos yung introvert self ko hindi pa siya nakaka-adjust. Sabi ko shit, wait lang, na-overwhelm ako. Pero mababait yung mga tao, mga dalawa yung taga US, dalawa yung taga Germany, isang taga Hong Kong. Tapos ako, 6 pa lang kami na nandun. Pero 8 yung beds. Super extrovert nila, babe, hindi ko kaya. Nakipag-usap naman ako, pero nag-escape muna ako. Sabi ko, wait lang, mamaya ko na kayo itutur ha. Kain muna tayo. Kasi 12:30 na yata. And maganda yung location din ng hotel ko, Wake Up Sydney. 4-minute lang talaga siya sa Central Station. Mali lang ako lang na-exitan. Tapos pansin ko sa mga tao dito sa Australia, kahit mainit, ganyan, laban na laban sila sa mga tambayang mainit. Pero maganda yung location. Like, meron na mga Krispy Kreme. Ayan o. Krispy Kreme, travels and tours. Medyo may hawig nga siya sa Europe ng slide. Pwede bang tumawid dito? Natatawa ako dun sa mga ka-hostel ko kasi syempre mga western sila, no? Taga Germany, taga US. Yung topic nila minsan parang feeling ko medyo paano ba? Medyo hindi na conservative. Medyo hindi na conservative yung topic, pero parang sa kanila normal lang. So minsan tinatanong nila ako ng mga basta yung mga questions na parang minsan nako-caught off guard ako na parang what's your favorite? Ganyan, position, ganun. Sabi ko, alam mo parang kita pa lang namin for the first day. So parang ako kailangan ko pa kasi mag-warm up. Hindi ako agad-agad yung parang close agad. Pero yung mga western, isang kita pa lang dapat close na kayo, no? Mas grabe, sabi ko, wait lang. Parang hindi ko kinakaya mag-usapan. Tapos tawa sila ng tawa doon. Anyway, masaya naman. Kung extrovert ka, sobrang magugustuhan mo. Pero yung introvert energy ko kasi nananaig ngayon, parang gusto ko munang kumain at mapag-isa. Mamaya na tayo makipag-socialize. Ayan, sa lakad-lakad lang tayo dito sa may vicinity ng hotel namin. And let's see kung ano makakain natin. May mga thigh massage din dito. Ay, ayun. Khao Man Kai. Ano kaya yung Khao Man Kai? Thai food? Mga tao, no, kahit ang init, laban na laban sila sa mga ano. Hala, Fat Thai, di ko alam basahin. Fat Tiger? Fat Tiger, baka ganun. Fat Tiger. Bars. Sydney City. Ay, ito, ano to? Chinese food. Xiaolongbao. Ay, no. Pagkain ba yan? Ay, ang cute ng Sydney. Ba't parang feeling ko Europe yung vibe niya kasi merong tram, no?
Naalala ko yung Europe. May dadaan na naman na tram. Eh. Ay, may KFC din doon. Walking tour ng Sydney. KFC ba tayo? Dapat first meal local, no? Local meal muna tayo. Meron din silang dito mga Vietnamese cuisine naman. Fa. Gusto niyo ma-check kung magkano? Ayun, 28 Australian dollar. 28. Magkano ba yan? Parang okay na rin, no? Layo muna tayo sa restaurant. Baka mahal pala. 28 Australian dollar. Ay, 1,040! Akala ko mura kasi 28. Mahal pala. 1,040 na yung ganun, guys. Wala pang drinks pa yun. Mahal. Mahal. Matutuluyan na yung pagda-diet ko dito sa Australia. Kasi sabi ko, shucks, kailangan ko talagang pumayat sa Australia. Kasi 1 month dito, di ba? Sabi ko magda-diet ako. Mukhang mafo-force talaga ako mag-diet kasi ang mahal. 1,000 na pala yung isang meal. Eh. Ayan o, KFC. Meron din ito, Namor. Lakad-lakad muna. Ay, may Market City. Oh, may market pa dito malapit sa hotel namin. Market City. Sige, one of these days bisitahin natin. Maghanap lang tayo ng kainan muna. Capitol. Ano yung Capitol? Para nalakad na natin yung Central Business District, no? Ang ganda rin ng location ng hostel ko. Pero kung syempre hindi kayo komportable sa hostel, I think isa sa mga kinonsider ko dito is hotel, Ibis Hotel Sydney naman. Kaso kasi nasa mga 4,000, 5,000 per night. Imagine kasi 1 month ako dito kung magpa 5,000 or 4,000 per month. 4 times 30, 120, di ba? 120k yung hotel ko dito. So sabi ko mag-hostel na lang ako. Kasi yung hostel ko mga 1,600 pesos per night lang siya dito sa may Wake Up Sydney. Of course, you can book that on Klook and use my code Marvin Samaco Klook para meron pa kayong 5% discount. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samaco on the Klook app today. With Marvin Samaco Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Taray! Tapos may tram na dadaan. Yan na yung tram. Yes! Pwede rin kayang GCash dyan. Ay, oo, meron ding logo ng Visa or Mastercard, guys. So baka pwede rin dyan yung GCash or mga Mastercard credit card nyo. Nakakatawa, guys, makita in person yung mga... Kasi di ba nag-work ako as an accountant for an Australian company. So, part of my job as a tax accountant, nagbo-bookkeeping din ako. Nagbo-bookkeeping ako ng mga transactions ng mga client. So nakikita-kita ko lang dati yung mga name na parang wow. Wow is parang Woolworth. Grocery siya. Coles. Grocery din pala yun. Aldi. Tapos yung mga ANZ Bank, Macquarie Bank. Ano pa ba yung mga bangko dito? CBA, Commonwealth Bank. Ngayon nakikita ko na sila in person. Chemist Pharmacy. Nakikita-kita ko yan dati nagbo-bookkeeping ako. Siyempre dati pag nagbo-bookkeeping ka, hindi mo naman alam yung mga stores, di ba? So parang pag lagi mo na siyang ginagawa, nalalaman mo na, yung wow, ano siya, grocery siya, yung chemist, pharmacy siya, ganun. Cute. Yan, actually, may mga kainan naman dito, Lee Dumplings, Hungry Jack's Burger. Burger shop naman yan. Tara, mag-decide na tayo. Kahit mahal na. Ngayon lang tayo magmamahal, kasi pagod na ako magmahal. Hindi. Ngayon lang tayo magmamahal na pagkain. Sa mga susunod, magtitipid na tayo. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Nalibot na natin yung buong CBD. Wala pa tayong... Coles Travel. Coles Vidal. May Coles ako nakita na si ate nakahawak siya ng grocery bag. Saan kaya yung Coles dito? Ayan, meron ditong Wuchi mga bubble tea. Check na natin yung presyo ng bubble tea nila. So yan, mga 8 Australian dollar, merong 8.57. 297, 300 yung milk. Yung 7, 260. Mahal. Mas mahal ng parang times 2 or times 3. Mga times 2 naman, no. Si milk tea sa atin nasa mga 140 din eh. Mga times 2 nga dito yung milk tea.
Ang ganda ng area, tsaka perfect weather. Hindi mainit, hindi malamig. Nasa mga 17 na ngayon, 17 degrees Celsius. Joystick. Pero ang ganda ng mga tambayan nilang ganyan, no? Ang ganda magdrama-drama dyan, tapos may dadaan na tram, tapos may hawak kang pagkain, no? Ang lakas makaibang bansa. Ang ganda ng CBD area nila. No? Ang sarap maglakad-lakad. Parang feeling ko talaga bumalik ako sa Europe dito sa Australia. Yung vibe niya, no? May tram, yung architecture. Sarap maglakad kasi hindi mainit. Wala kang pawis. Tignan nyo, fresh. Nung nasa ano tayo, Hong Kong. Diba, lapot na lapot tayo. May mga pamilyar na kainan naman dito. Pepper lunch, diba, meron yan. Check na natin magkano yung pepper lunch dito. Oh my god. 22 tsaka 27 yung upsize. Yung 22, 800. Yung 27, mga 1,000. Meron din sila mga sushi dito. Magkano naman dito? 5. Ayan, 5 lang yung isa. Magkano yung 5? 185 ang isa. Dapat nagbakon ako ng maraming century tuna dito. Charing, bawal yata yung madami kasi medyo strict yung customs ng Australia, no? Bawal kayong magdala-dala ng mga kung ano-ano, mga ham, ganun, mga dairy products. Medyo strict sila. So hindi rin pala tayo makakapagbaon. Ay, may McDonald's! May McDo dun, no? Nalibot ko na yung CBD. Ang sarap maglakad. Spaghetti, burger, tobacco. Guys, may Starbucks din dito. Malatang. Ano yung malatang? Malatang. Samgyup. Wagyu beef, M9 Wagyu beef. Wag na natin pangarapin, mahal yan. Dito lang tayo sa Kaya. Yes, may nakita kong bilihan ng pagkain. Dito na ako kumain. Nag-Korean food ako because why not? Korean food sa Australia. Sumili ako ng, ayan, chicken wings. Tapos itong corn, parang corn dog plus Coke. Ayan. Ang total niya is 24 Australian dollar or mga 890. Mga almost 900 pesos, guys. Chicken wings, corn dog, and Coke. Almost 900 pesos. Welcome to Australia. Mahal pala dito, no, sir? Pero I was expecting it naman. When I was doing my research, ina-expect ko talaga every meal ko nasa mga 800 to 1,000 pesos. Pero may mga Filipinos na nagsasuggest na meron daw dito mga ano lang 500 pesos, 600 pesos. We will try to explore later on. But for now, since nandito rin kasi ako sa may Central Business District, I think mahal din yung area na to. Maraming tao. But on the silver lining side, ang ganda ng ating view. Diba? Merong dumadaan dyan na tram. Central Business District. Tara, kain tayo, guys. Kain tayo sa Australia. Pakita natin para makita nyo yung ating kakainin. Let's try. Baka masarap ang chicken wings sa Australia. 900 pesos. Wow. That's good. Happy ka? In fairness, I love. Cheers tayo. Finally, what a privilege it is. Nag-agree si Pato. Pato ba tawag dyan? Papakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Ayan, nag-agree siya. Sabi niya, tama. Tama. Ayan. Diba? So, nung sinasabi ko kanina, nag-agree kasi si Pato eh. Sabi ko, diba, what a privilege it is to be able to eat in Australia, dito sa CBD. Dati, ilang beses, muntikan ako mag-Australia because of my work. Pero laging hindi natutuloy. But now, finally, we are now here in Australia, eating Korean food. Thank you so much, Lord. Thank you, Father. Cheers. I think worth it naman.
Mahal, pero okay, masarap naman. Worth it naman. Ang masaya ako. Wait lang. Cheers guys, ang daming cheese. Nakuha ko lahat. Guys, dito pala sa Australia, iba yung kanilang adapter. Papakita ko sa inyo, ganito siya. Yung parang tatluhan pero masikip. Sana all. Ayan o, yung medyo masikip tapos pa ganyan. Meron akong universal adapter. Nakalimutan ko. Hindi ko siya napack sa bag ko for some reason. So, nag-search ako ng where to buy adapter. Sa Chemist Warehouse daw. Yung nadaanan natin kanina na parang akala ko pharmacy siya. Hindi lang pala siya pharmacy. Meron din siya mga adapter. Tara, bili muna ako ng adapter kasi wala akong adapter. Marami naman, meron ding J-Car Electronics. By the way guys, yung pinambayad ko dun sa may may nagti-tiktok. Yung pinambayad ko sa may restaurant kanina na Korean, Gcash lang din, no? So, hindi ko pa nagagastos yung cash na winidraw ko. Puro ako Gcash dito. May share tea din dito. Actually guys, yung mga pagkain dito sa Sydney, maraming mga Asian, no? Maraming mga Asian food. Kasi, sa totoo, marami din naman mga Asian talaga na nag-migrate na dito sa Australia, no? So, kung Asian ka, I think hindi ka like sobrang mahihirapan maghanap na pagkain. Kasi marami naman dito. Guys, may nakita na ako Coles Supermarket. Nandun pala, oh. Ang ganda ng hostel ko. Kasi nandito na siya sa may CBD talaga. Share ko lang dito sa Australia, no? Parang mahilig sila sa mga small talks. For example, nag-check-in ako sa hostel ko. So, nagtanong siya na, hey, how are you going? So, sabi ko, I'm good, how are you? Sabi niya, not bad. So, what are your plans for today? Sabi ko, nothing. I'm just gonna walk around the city and visit some famous tourist spots. So, sabi niya, only Sydney? Sabi ko, I'll also go to Melbourne, Brisbane. Sabi niya, okay, so how long are you? Ang dami niyang tanong, parang interview, no? Mahilig sila sa ganon, yung small talks. Parang very different sa ating mga Asian. For example, sa Asia, pag mag-check-in tayo, morning lang, good morning, tapos room number, okay, check-in ka na, no? Dito, ang dami pang may mga ano pa, initial interview, final interview, kung makakalusot ka ba sa question and answer, tsaka ka palang pwede mag-check-in. O yan guys, kakagaling lang natin sa Hong Kong, pero meron din dito mga Peking duck. No, kung Asian ka, tapos magta-travel ka sa Sydney, hindi mo masyado mamimiss ang Asia. Yung mga pagkain ng Asia, no? May Vietnamese, wala pa ako nakikita ng Filipino food, no? Pero may Vietnamese, Chinese, Thai food, Japanese, Korean. Wala pa ako nakikita ng Filipino food dito sa CBD area. Actually guys, lumalamig na. Tignan nyo, makakapal na jacket na yung mga tao, no? Pag medyo paggabi na siguro. Ayun si Kuya, ang ganda ng jacket ni Kuya, oh. Siguro mamaya magsi-change na rin ako ng makapal na jacket. Parang hindi to kaya kapag gumabi. Parang biglang lumamig. 18 naman, 18 degrees pero biglang lumamig. Dumaan ako dito sa may chemist. Iba yata yung Chemist Warehouse sa Chemist Pharmacy. Chemist Pharmacy kasi ito, eh. Wala akong makitang travel adapter. Though may mga ano naman sila, nail cutter, ganun. Eh. So, feeling ko meron din sila. Ay, tari, Cetaphil, oh. Cetaphil, ito yung ginagamit ko. 9.5. Kano yung 9.5? 400? Ay, may mga Strepsils din sila dito. Strepsils. So, almost same din yung iba nilang vitamins sa atin. Paracetamol, oh. Panadol, ito yung binigay sa akin ni Anson sa Hong Kong na naggamot kasi nagkasakit ako doon ng slight. Panadol. Wala akong makitang adapter. Hanap tayo ng iba. Super na-enjoy ko maglakad dito sa CBD. Ang ganda maglakad, hindi mainit. Tawid naman tayo dun sa kabila for a change. No, hindi mainit. Ang ganda ng mga nakikita mo sa paligid. Guys, may nakita ko JB Hi-Fi. Isa rin to sa mga nakikita ko nung nagbo-bookkeeping pa ako. Tara, hanap tayo ng adapter dito. So guys, nagsisig ako ng mga adapter. Ang mahal naman. 60. Mga 2,000 to. Pero marami ka ng
pwedeng ilagay. Hindi, doon lang tayo sa mura ito. Mahal ito, 59. Ito mas mura. 20 watts. Tama kaya yung watts na mabibili natin, no? Kaso 24 din. Parang mga 1,000 na to. Belkin. Ito magandang tatak to pero mahal, 34. Parang mahal lahat, no? So yun guys, may nag-approach sa akin kung need ko daw ba lang tulong. Tapos, ito, meron silang mga 12 dito pero wala ba silang parang international adapter na lang para magamit ko rin siya sa ibang travels? Ito 12 lang, oh. Ito na lang, mura lang. Ay, hindi siya mura pero siya na yung pinakamura sa options. Naririnig ko na naman yung mga expressions ng mga boss ko dati na Australian. Dito pag bibili ka dito, pag mahilig sila sa perfect, perfect, okay, sweet, 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 thank you, no? Ba't kaya mahilig sila sa sweet? Pag gwapo tapos sasabihan ka ng sweet, medyo iba yung dating sa yun. Pero yun yung mga expression nila dito, perfect, sweet, awesome. Ay, awesome, sakto lang, no? Yung perfect tsaka sweet talaga. Yun yung mahilig sila. Nakabili na tayo ng adapter. Ano ka na yun? 12.5 or 465 pesos. Pag gusto mo ng bag, mag-buy ka ng 50 cents. Kasi ang 50 cents, 20 pesos din yun, no? Sabi ko, wag na, gagamitin ko rin naman. Iniisip ko kung uuwi muna tayo sa hostel para makapagpahinga lang ako. Kahit makaidlip lang ako ng 1 to 2 hours. Wala kasi akong maayos na tulog sa eroplano, eh. Kaso ang extrovert kasi ng mga tao dun sa room. Tapos wala pang, yung room pa namin, bunk bed, diba? Wait lang, may tram. Wala siyang takip. So parang kita mo talaga yung mga ka-room mo. Tapos ang hilig nila makipagkwentuhan. So nakakahiya naman kung hindi ka makikipagkwentuhan, diba? Parang ang snob mo. So ang hilig nila magtanong. Tapos pag tumatahimik ako, magtatanong na naman sila. Mababait naman sila. Pero kasi minsan nahihiya ako. Crush ko yung actually crush ko yung isa, yung German na dalawa yung German doon, yung isa yung crush ko. Pero baka lumabas din siya kasi kanina parang nakikita ko palabas siya. Sana walang tao sa room. Parang gusto kong umidlip para may energy tayo later. Pero pag wala, makikipagkwentuhan na lang ako. Guys, ang gusto ko dito sa CBD sa may Sydney, ang daming upuan, no? And for example, ako nakaupo din ako dito. So iniisip ko sa mga susunod na araw, pwedeng mag-grocery na lang tayo. Parang yung ginawa natin sa Europe, mas mura yun, di ba? Bili tayo ng mga prutas, mga salad, tapos kain tayo dito, oh. Daming upuan dito sa CBD, tapos marami ring basurahan. So hindi ka naman magkakalat dito. Sige, sa mga next few days, ganun yung gagawin natin para pumayat tayo. Hindi ko pala masyado na-explain sa inyo guys, yung JB Hi-Fi, para siyang bilihan ng mga maliliit na ganito, mga gadget na kung anik-anik lang. Siguro sa Philippines para siyang ano na nga bibilihan ng gadget sa Philippines na Abenson, para mga ganun. Abenson, data blitz, mga ganun. Para ka rin nasa movie scene, no? Para nag-aantay ka ng bus, tapos biglang makakasama mo yung love of your life na pala, no? Para siya nasa movie scene dito. I mean, para may perform. May mga hot pot places dito. Spicy soup. Parang puro Asian, no? Dami ring Asian dito. Pansin ko dito sa Sydney CBD, daming Asian looking, no? So feeling ko marami mga immigrants ba tawag doon na mga Asian na dito. Pero syempre may mga accent na pag nagsasalita parang, good day, mate. How you doing today, mate? Sweet. Perfect. Ang pangit pa ng accent ko, hindi ko pa kaya. Give me 1 year. Give me 1 year. Tapos pag nag-i-intro na ako dito, good morning, mate. Today, we are going to explore the Central Business District here in Sydney. Sydney ba? Sydney. And today is a good day. Sweet. Perfect. By the way guys, share ko lang sa inyo yung aking hostel. Actually, meron din silang private room. Yan, Wake Up Sydney. Kung gusto niyo ng private, meron silang twin room but shared yung bathroom, yun lang. So 3-4, good for 2 persons. 4-8 yung double room, and then ayan, triple room may 5-1. But since solo traveler ako, dun lang ako sa shared, yung parang hostel lang na 1-6 lang ako. Pero kung
may kasama kayo 3-4 divide by 2. Parang ganun din, ano, mga 3-2 din. So at least kayo may privacy kayo doon. Shared nga lang yung bathroom. So kung gusto nyo, isa sa mga budget hotel dito sa Sydney. Pero isa sa mga kino-consider ko dati Ibis Ibis Sydney kasi medyo budget din. Medyo mahal pala. Ayan. Ibis style Sydney Central 5,400. Ayun. 5,400. Pero mga ganun kasi talaga yung range ng hotel dito sa Australia. 5,000, 4,000. That's good for 2. Pero ito meron na kayong sariling bathroom. Ayan. Tapos nasa central lang din to. Ibis style Sydney Central. Malapit lang din sa central. Dito sa Central Business District area. So you may want to consider that also if you want. Guys, ito yung building na aking hostel. Try ko kayo i-room pero hindi lang ako mag-iingay masyado ha. Super ganda ng location kasi itong street na to, CBD na yan. Yan yung nilakad ko dyan, yung Central Business District. Sobrang ganda ng location. So guys, ito yung lobby ng hostel. Hindi lang ako masyado magsasalita kasi nahihiya ako. But yeah, meron dyang mga working area. Pwede kayo mag-work. Merong sofa if you want. And merong mas malaking sofa pa dito. Ayan. Marami namang common space kung pwede kung gusto nyo mag-work and all. Meron din mga bilihan ng ganyan. Kung gusto nyong bumili ng mga snacks, meron din sila dito. Elevator and then may cafe doon. Ayan, may cafe dyan. Meron din daw laundry. Pero hindi ko pa napupuntahan yung laundry. Tara, let's go. Ito yung hallway ng 7th floor. Wait lang, punta lang ako doon. Hi! Yeah, good? Dito, ayun pala isa sa mga roommate ko si ate girl. Toilet, may common toilet. Common din yung shower. Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Australia. More Australia vlogs coming up. Marami tayong ibibisitahin mga cities dito. So stay tuned. Maraming salamat and I'll see you again on the next one.